Pakikuha mo ako. Magandang umaga po sa lahat. At tayo po ngayon ay magkikwento patungkol sa mga kaganapan na sa tingin ko pinakamalaki na pangyayari kaninang umaga. At ito po ay patungkol po sa testimonya ng isang magiting na pulis na si Joby Espinido. Si Joby Espinido po ay lumalabas po na ay siyang biktima ng kasamaan. Ang tawag niya, walang kriminal kung walang Philippine National Police. Yun po ang kanyang sinabi. Kaya, Alan Saos, magandang umaga po from Vancouver. Si Press. Good morning. Ang gusto ko mangyari nito ay kukontakin ko si Joby Espinido. Sana sagutin niya yung aking pagkukontak sa kanya. Kasi gusto ko siya ma-interview. Nang napakinggan kong kwento ng buhay niya, talagang matindi, binuwis niyang lahat. At makikita mo na maswerte, tanging swerte lamang ata ang masasabi ko na dahilan para siya ay mabuhay. At patuloy siyang mabuhay hanggat malapit na po siya magre-retiro. So, yan po ang ating pag-usapan. Tingnan, dito, actually, nakipag-friend na sa akin si Joby Espinido, hindi ko lang sinagot eh. Tingnan ko. Hinahanap ko nga yung hindi ko na makita yung pag-friend sa akin. Siya ngayon ang topic natin. Okay. Hanapin ko lang ha. Permit me to look for Joby Espinido. Ito, nakita ko ng kanyang Okay. Sa tingin ko naman ay pwede nila, kakaibiganan niya ako. Kukontakin ko lang siya. Hi sir, pwede kita pa interview? Oh. Yan, sumulat ako sa kanya. Sana ay sasagutin niya ako. Nevertheless po, ang pinaka-importante po natin ngayon ay dito natin ilalatag ang katotohanan na ang buhay pala talaga ni Joby Espinido ay isang, pwede mo sabihin kakaibang pulis. Hindi man niya naabot ang rurok ng tagumpay ng pagiging isang pulis sa pamamagitan ng pagkuha ng bituin sa kanyang balikat, ay siya naman po ay talagang kinikilala na isang magiting at matapos niya magawa ang lahat na pinagawa, hindi niya alam ang pinagawa pala sa kanya ay hindi ibig sabihin na totoo. Ang problema, kinuha siya ni Bato at saka ni Digong, dinagay siya sa Albuera, Leyte. At kung bakit sa Albuera, Leyte, sa lahat ng lugar, bakit nandun? Isa lang pong ibig sabihin. Mamaya ikikwento ko lahat. Yung pala, matapos niya mabuwag itong Albuera, Leyte, pinarusahan pa siya, nasuspindi pa siya ng 1 buwan. At pagkatapos na pasuspindi sa kanya, tinapon siya sa Usami City. O ba may ating kwento? Bago natin ikwento, ay ilabas muna natin ang kwento ng buhay ng mga maralitang taga-Pasay, kanilang mga anak, na dahil sila po ay nakaranas ng tinatawag na pagmamalupit, pang-aapi, at pananapak, at paninira ng mga puri nila sa kamay ng mayor nila na si Amy Calixto Lacoste Robiano. Ano po, bakit ko nasabi na iyon ang dahilan? Sapagkat po, nilabag po
ni Mayor Calixto ang utos sa Republic Act 7279. At ang utos po doon ay kung merong pinalabas ang korte na wawasakin o ididemolish ang mga bahay ng Maralita, kailangan na mabibigyan ng relokasyon o malilipatan ang mga taong gigibain ng bahay. At binibigyan ng hindi bababa sa 45 araw para matapos ang pagbibigay o malilipatan nila bago gigibain ng tuluyan ng mga bahay ng squatter. Anong nangyari? Hinayaan po ni Mayora Amy Calixto Rubiano ang mga Maralita. Napakaasar pa. Bakit? Mga ito po bumuto sa kanya noong nakarang eleksyon lahat. Pinanalo pa siya. Walang utang na loob. Ingrata talaga itong Mayora na ito. Ang ginawa pa, nung winasak ang mga bahay nitong mga mahihirap noong Agosto, kunwari, wala daw siya sa opisina. Kunwari, nag-leave para hindi siya matakbuhan, matawagan at hingin ng tulong. So ngayon, natapos na wasak, anong nangyari? Hinahayaan niya. Hanggat siya, kasunod na ginawa niya dahil walang matitirhan ng mga tao, mga bata. Ang mga bata at mga anak ng mga Maralita, yun ang pinakamatindi na sasaktan ako. Sasaktan ang puso ko na tumingin sa kanila. Ilang araw na pa bang umuulan ngayon? Mula nung Agosto hanggang ngayon, sobra halos araw-araw umuulan. So kung umuulan, nakisilong sila sa mga tabi-tabi ng mga establishmento, kasama na yung Alphamart dyan sa Pasay. At doon sila matulog sa gabi, sa gilid. May bitbit na karton, may bitbit na kariton, may bitbit na kung anong mga folding bed. At doon mga bata nakatulog. Ngayon, ang masaklap pa niyan, pagkagising na sa umaga, alughugin, iikutin sila ng mga tao, ng mga pulis na inutusan ni Amy kasi pangit ang mukha ng Pasay. Kapag makikita, maraming mga pulubi sa kalsada na tutulog. So, ginigising sila, tinataboy sila. At pagkataboy, sa kanila, lilipat naman sa ibang lugar na kung pwede naman, tutulog na naman. Wala na, hindi na po sila nahihiya na natutulog sa tabi ng kalsada. Yan na pong buhay nila. Sa ngayon, marami sa kanila, yung kanilang mga magulang, na wala ng trabaho kasi iba sa kanila may trabaho. At ang ginagawa nila ngayon po ay namumulot ng karton, plastic, basura, yung bote, o ano pwedeng maikalakal. At kung makakalakal na nila, kagandahan dyan ay nag-isa sila. Nagkakaroon sila ng tinatawag na community kitchen. Kung magkano kinita sa isang araw at ibibenta doon sa pagbentahan, ay pag-ipunin nila yung kanilang pera at ibili ng ulam, ibili ng bigas, at iluluto na sabay-sabay at kakahain sila na sabay-sabay. Pagkatapos, yung iba naman mga bata ay ginagawa ng paraan na para makakabili ng gatas, kahit anong pinakamurang gatas siguro. O di kaya kuminsan Pero ang problema, wala kang bigas, wala kang makukuha ng Yan po pinaka-problema sa pagiging mahirap nila. So, ito naman, ang natapos na namin po, at least yung unang ginawa ko, pinagawan ko ng salaysay ang lahat ng magulang kung ano nangyari sa kanila. Kasi balak na po namin isasampa na sa Department of Justice ang kasong kriminal na child abuse laban kay Amy Calixto Rubiano. Ang child abuse po ay sa pamamagitan ng kanyang pabaya na naglagay ng lahat ng bata sa balag ng alanganin na pwede silang mamatay. Mantakin mo, marami ka makikita dyan na may mga bata na may dede pero walang laman ng dede. May mga nag-aaral na mga bata. Nung minsan, at inhabol sila, tinataboy, kinukumpiska pa ang kanilang gamit sa pag-aaral. Mga damit. So hindi makapasok sa school. Ano mo ginagawa ng mga estudyante sa kanila maliliit? Natutulog sa kalsada, pagkagising, bit-bit po ang trauma, bit-bit ang sama ng loob, ang sakit ng loob. Na bakit sila ipinanganak ng anak na mahirap?
At pupunta sa mga school, tutudyain pa ng mga kaklas. Ganun po ang kanilang, ito po sila, kahit tingnan niyo po sila. Yan ang pinaka-problema ko sa ngayon dito. Dito ay share screen ko ang mga litrato, pinakahuling litrato na nakuha ko. Dali. Ito, antayin nyo lang. Ang problema nito ngayon, kung sana ako matapos nila, sana kanina namin matapos yung mga reklamo at na maisampa. Ang problema, hindi sila makapunta-punta sa akin kasi unang-una, umuulan. Sana kahapon, ang iniisip ko, baka mamaya matatapos namin yung mga reklamo at maisampa na masumpaan nila sa harap ng piskalya ng Department of Justice. Wala po silang pag-asa kung doon sa piskalya ng Pasay isampa. Siyempre, ang lahat ng piskal po diyan sa Pasay ay may buwan ng sweldo o allowance galing sa mayor. So hindi sila pagdidesisyon nakakasuhan ng mayor ng Pasay. So ganun po. Kaya ang style dito, ang may ibahagi ko na kaalaman sa batas, ang gagawin ninyo, doon kayo magsampa sa Department of Justice. Ang problema lang, kung nasa probinsya ka, paano ka makapagsampa sa Department of Justice kung sa Cotabato ka, wala namang Department of Justice sa Cotabato. Piskal pa rin ang kaharap mo. Yan po ang pinaka-problema sa sistema natin. Ang problema kasi natin dito ay hindi mga tao ang nagdedesisyon kung sino kakasuhan o hindi. Kundi mga piskal na kaya namang bayaran. Binabayaran ng lahat ng mayor ang piskal. Kasi bakit ko nasabi na bayaran? Binibigyan sila ng allowance ng lahat ng mayor. Ganon din ang mga judge. Sino naman ngayon judge na mag-uusig laban sa mayor kung ang judge ay buwanan, may allowance galing sa mayor. Ganon po pinakamasakit sa lahat. So ito, bago tayo mag-usap sa magdala ng kwento tungkol kay Juby Espinedo, ay dadalhin ko muna kayo sa usapin ng mga mahirap dito. Hindi ko alam kung paano kayo makatulong, pero umapil ako sa inyo na kahit pangkain lang na araw-araw at ang hinahabol pa namin ay dapat sana magkaroon pa sila ng maitutulong. Alam niyo sa korte may kaso pa kasi silang natitira na pag-asa namin na kung mananalo sila ay maibabalik sa kanila yung kanilang tinitirahan. So ito po sa kayo muna ang ating ipapailalabas. So, yan po ang isang tatay na bata pa, gumagawa siya ng matulugan sa ilalim, sako yung bubong. Nakikita mo ang tulugan dyan sa ilalim, mga anak niya. Yan po yan. Tapos ito naman ang isa, makikita niyo naman ito mga bata, nagtulong-tulungan sa mga kalakal na nakukuha nila. Ayan. Okay. Kita niyo ba? Ulitin ko. Parang ayaw pumasok sa sobrang hinata na signal ko. Unstable ang internet ko. Ito, ulitin natin. Ayan sila. So, yan ang mga bata na nakakita ng mga pwede pang sa basurahan. At pag maipon nila, ibebenta na naman nila. Tapos sila pag-ipon nila ng pera na kinita sa isang araw at ibili ng pagkain ng lahat, iluluto para sa lahat. Tapos ito naman, ito pag iba.
Yan po yung iba sa kanila. Oh. Kaya sa tabi lang sila ng Alphamart, natutulog. Mga magulang nila, yan, nakatingin lang sa kanila. Ito pang isa. Sa ngayon po, natutulog po sila. Pasalamat sila at tumigil ang ulan. Kanina, maraming ulan kasi may habagat nga sa ngayon. Matindi po yung ulan ng habagat. Ulitin natin. Medyo humihina ang internet natin. Yan po sila. Sana ma-picture. Medyo mahina ang internet. Ulit. Yan. Yan ang iba. Yan, may bata. So, okay. Medyo kinakalaban tayo ng kalaban. Siguro nababantayan nila yung ating vlog. Kaya gina-jamming tayo. Ayan, ang ibang mga bata ha. Ayan. Ito naman isa. Pinapakita ko lang mga bata para makita nyo yung kalagayan ng mga bata. Kung meron kayo may tutulong, pag-ipa-Gcash lang sa akin at may ibibigay ko sa kanila. Ayan. Nakikiligo lang sila sa mabait na kapitbahay. Yan po. So anyway, makita nyo na lahat. At least sapat na para maintindihan ninyo kung ano nangyari. So, ang kaso nila sa Migalan po, meron pa silang actually apila sa Court of Appeals pero hindi ginalaw ng Court of Appeals. Kita po naman justice sa Court of Appeals, hindi man lang nag-action. Ibasura na lang nila kung ayaw nila pero hindi na ginawa. Kaya po, hindi kami magkakaroon ng pagkakataon na magkita-kita para magawan ko sila ng salaysay para maireklamo kung anong dapat ireklamo para sa kanila. Sapagkat po, mas gustuhin pa nila yung umiikot sila naghahanap ng basura para maipabili nila ng pagkain at para mailuto nila sabay-sabay at kakainin nila. Okay? Ganun pa man po ang lupit ng buhay.
ay sa tingin ko mas malupit nangyari sa Philippine National Police. Ang sabi ni Joby Espinido kanina sa hearing, walang kriminal kung walang PNP. Kakahiya, di ba? Supposedly, may PNP para harangin ang mga kriminal. Ang problema, may mga PNP ang mga kriminal. So, ngayon, dahil sa salita na yun ni Joby Espinido, ay tinawag, andun din kasi si General Karamat. So, tinanong siya ng komitiba, ng 4 na committee, quad committee kung tawagin, at tinanong si General Karamat, 2-star general, kung ano masasabi niya sa sinabi ni Lieutenant Colonel Joby Espinido na ang pinakamalaking sindikato nandoon sa kanyang paragraph 34 ng kanyang affidavit, ang pinakamalaking sindikato sa Pilipinas ay ang Philippine National Police. Ano sabi ni Karamat? Hindi po totoo yan. Si Karamat ba ay mayroong kredibilidad para magsabi? Sa totoo lang, sa gitna ni Joby Espinido, na Lieutenant Colonel lamang, at ni General Karamat na 2-star general, sino paniwalaan mo? Mas naniniwala po ako lang hindi ko alam kung sa inyo, kay Joby Espinido. Kasi marami po akong alam na mga general na mga kriminal. O ito, si Karamat. Ano masasabi mo kay Karamat? Kahit ano pang tanggi niya, si General Karamat na taga Pangasinan ay may balak tatakbo na congressman doon sa 2nd District. Kakalabanin niya, sino? Yung anak ni Baby Arenas. Siyempre, nakaipon na ng pera. Marami na. So ngayon, ano gusto niya mangyari? Alam mo ba kung bakit ko nasabi na siya ay sobrang corrupt na general? Sapagkat po, naamin napatunayan na yung dalawang raid ng PAOK sa Bamban na Pugo, doon kay Alice Go, ay ang mga leader ng pulis na siyang nangungulo para sa pag-raid ay tinanggal kagad ni Karamat. Yung isa, kunyari, wala daw siya. Ilang tawag lang, cellphone lang yan. Nasa abroad daw siya. So, tinanggal niya. Kaya ngayon, isa rin ang patkatibayan na ang PNP pinakamalaking sindikato ay si Karamat. Kaya Karamat, wag ka naman, mag-resign ka na. At baka gusto mo pa, interviewin ko pa si Colonel Marantan na nasa Davao ngayon. Marami siyang alam, labakan tungkol sa iyo. Hindi ko muna sasabihin ngayon kung anong alam ni Colonel Marantan tungkol sa iyo. Pero ito lang muna, hanggang dyan na muna yan. Dito muna tayo tutok kay Joby Espinido. Si Joby Espinido, ayon sa kanyang testimonya sa Kongreso o sa Quad Committee, nang umupo si Bato at saka si Digong bilang presidente at bilang PNP chief, matagal niya palang nilang sinusubaybayan ito si Espinido. Si Espinido po ay 8 taon na PO1 ang rangko. Hindi po siya ma-promote. Hanggat sa umabot sa panahon ni Noynoy Aquino, hindi siya ma-promote. Pero, nang bandang huli na-promote siya at ang unang assignment niya ay napunta sa doon kay General Archie Gamboa. Doon sa Cebu, doon siya nakilala na magaling pala siya na operator. Magaling na intelligence operator. At natimbog niya ang mga sindikato ng droga doon sa Cebu. Nang dahil doon, pumasok na si Bato, pumasok si Duterte, personal na tinawagan ni Bato, hinanap niya, kinausap si Joby Espinido. Siyempre, kinausap niya sa salitang Bisaya. Kasi pareho naman silang Bisayan speaking. Although, may pagkawaray-waray ang salita ng Bisaya ni Espinido kasi sa Samar siya, sa Tacloban. So, nilagay siya ngayon sa Albuera, Leyte na hepe. So, nung nilagay siya na hepe sa Albuera, Leyte, may mission siya, sinasabi na
kailangan ay mawala daw ang tinatawag na drug syndicate dyan sa Leyte. So, ang ginawa naman ng isa ay out of the blue, akala na sincero talaga ito, yung grupo ni Duterte at saka ni Bato. Kaya ang ginawa niya, tukhang dito, tukhang doon, tukhang. Pero ang tukhang niya, iyon po yung tukhang na makadiyos. Kasi po, si Espiritu ay isa siyang deboto na na sabadista. At ang kanyang police station sa likod po ng deskman o desk officer, bago ka pumasok sa kanyang stasyon, sa likod ng desk officer nakatarpulin ang 10 Commandments. Ganun po siya. Tapos, kung maglalagay man siya ng checkpoint sa kalsada, ang nakalagay, PNP checkpoint, tapos nakalagay ang Bible verse sa ilalim ng PNP checkpoint. Ganun po siya. So, ibig sabihin, makadiyos siya na klase na police officer. Ang hindi ko lang maisip din kung paano niya nagawa yun, ay, paano? Paano niya mahalo ang gawain na sa tingin ko ay satanas na gawain at makadiyos? Pero dyan mo makikita na talagang kakampi siya ng Diyos. Kasi sa lahat ng pagsubok na dumaan sa kanyang buhay, hindi man lamang siya napatay. So, okay. Ganon. Ang ginawa niya, pinatupad niya yung tukhang na sinasabi ni Bato. Pero ang kanyang pagpapatupad po ay katok at kinausap na sumuko at ang nangyari, pinarehab. So, ibig sabihin, iyan ang kanyang tukhang. Kinausap, pinasuko, pinarehab. Ang nangyari, minsan, nagkasubukan. Tinawag niya yung mayor ng Albuera noon na yung tatay ni Kerwin Espinosa. At pumunta sa kanya, pero sa kamakakuha, dapat yung mayor, iyon yung boss sa bayan. Dapat ang hepe ng polis sumasaludo sa mayor. Pero dito, ang mayor sumasaludo kay Joby Espinido. Pumunta sa stasyon at pinrangka niya. Tapat-tapatan siya magsalita, Mayor, target kita. Alam ko na nasa ilalim ka na ikaw ay nasa droga. Kasama kayo ng anak mo. Magkakutsaba kayo ng anak mo. Kaya, please lang, makipag-cooperate ka sa akin. Walang ibang salita, ganun lang sinabi. Kinabukasan, lumabas si Mayor Espinosa, pumunta siya sa Manila kay Bato. Nagpakita. Ibig sabihin, naghanap siya ng mga kakampi para kumausap. Kunwari, malinis ang pangalan niya. So, bumalik siya. Minsan, sa mga pagpapatrol nila ni Espinido, kasi grabe din siya mga buy-bust operation niya sa mansion ni Kerwin Espinosa, may nahuli siya ng mga tauhan ni Kerwin Espinosa. Yan, nabilhan niya ng droga. So, ganun po siya ang kanyang, hindi siya natatakot sa kanyang pwesto. Bagkus ang natatakot sa kanya, yung mga nadatnan niya doon ng mga pulis, ng mga sarhento. Nagsi-apply na ng retirement o magre-resign kasi ayaw nila madamay sa away ng hepe laban sa kay Kerwin Espinosa. Kasi alam nila na matinding krimen o matinding sindikato sa droga, ito si Kerwin Espinosa. So, ganun po ang nangyari. Sabi niya, tulungan niyo lang ako at ito'y para sa bayan ninyo. Hindi siya natatakot. So, minsan, nagkasubukan, nagkabarilan, namatay ang mga bodyguards ni Mayor. So, yan po yung panimula na medyo kinabahan lalo. Kasi alam pala ni Bato na walang ibang kinatatakutan si Kerwin Espinosa kundi si Joby Espinido lamang. At yung takot ni Kerwin Espinosa ay nagsisimula noon sa Cebu pa lang siya. At sa ngayon, di nangyari. Nabanata na. Nawala, nabuwag na yung mga sindikato ni kasi yung mga sindikato ni Kerwin, may listahan siya kung sino mga general sa PNP. Ang nilista ni Joby Espinido,
na kumukolekta kay Kerwin Espinosa. Niligay niya doon. May mga kuha din siya ng mga video. May kuha din siya ng mga litrato. Sinampahan niya ng kaso sa tinatawag na IAS o RIAS, Regional Internal Affairs Service. Pero mukhang wala ata nangyari sa mga kasong sinampahan niya. So pagkatapos doon, natandaan ninyo na pinatay ang tatay ni Kerwin Espinosa habang nasa loob po siya ng bilangguan. Akalain mo, saan ka ba kakakita? Ito si Colonel Marvin Marcos. Marcos, ha? Hindi ko alam kung anong relasyon kay BBM. Si Colonel Marvin Marcos. Nag-apply pa siya ng search warrant sa isang judge doon sa Ormoc at humingi ng search warrant sapagkat papasok daw siya sa kulungan at nagtatago ng baril. Ito ang tatay ni Kerwin Espinosa. Asa ka makakita? Kahit sinong pulis tanungin mo, sino ng mga tao mag-apply pa ng search warrant para sa isang preso? Oplan galugad lang, tapos na yan. Inaprobahan yung search warrant. Ang nag-aproba si Judge Sabari. Alam mo saan si Judge Sabari ngayon? Pinarusahan ng Supreme Court. Sapagkat nagpalabas siya ng search warrant sa bilangguan. So, anong nangyari? Nang pumasok na sa bilangguan sila ni Colonel Marvin Marcos, patay si tatay ni Kerwin Espinosa. So, nangyari nung pagkatapos nun, nanabuwag na talagang Espinosa group dyan. Anong nangyari? Sinuspindi ng 1 buwan si Joby Espinido. Akalain po. Kasi siguro nagalit dahil ang kanyang ginawa, imbes na patayin ang lahat ng mga nahuli niya, ay sinuko doon sa rehab. Kasi kung makadiyos kasi si Joby, sinabi niya mga biktima yan. Kung baka yung nagbebenta ng pait-pait kung tawagin, mga biktima yan. Kaya binagbibigyan niya nga ang deal nga ay maipasok sa rehab, sumuko. Marami sumuko, marami na rehab. Ang namatay lang sa kanyang assignment doon, yun lang mga bodyguards ni Espinosa. Pagkatapos, dahil sa galit sa kanya, na ni Bato, tsaka ni Digong, kasi natumbok na pala ni Joby. Natumbok na pala ni Joby Espinido na ang sindikato ni Kerwin Espinosa ay kasama si Bato, kasama si Digong. Analysis ko lang yan, ha? Hindi ko sinasabi totoo yan. Analysis ko lang yan. So, ibig sabihin, sa mga sinumiti ni Joby Espinido na mga listahan ng mga general at mga ibang opisyal na tumatanggap mula kay Kerwin Espinosa, ay malamang doon nagalit si Digong at saka si Bato. Hindi pa rin maintindihan ni Joby Espinido kung bakit siya ay sinuspindi 1 buwan. Pagkatapos na suspindi sa 1 buwan, tinapon siya ngayon. Ha? Tinapon siya doon sa Osamis City. Ang target daw, sabi niya, akala niya maayos yun. Yung pala, talagang alam na niya. Ngayon, ang pagtapon sa kanya doon sa Osamis City ay kasi parang ang tingin nila, hindi niya daw ni Joby Espinido kaya mga paruhinog, mga koratong baliling. Ngayon, kung hindi niya kaya, at dahil hindi naman siya pwede mag-awol, kaya ano siya ang nangyari? Anong nilabanan niya? Diyos ang kanyang kakampi. So ngayon, sinabi niya, kinausap pa daw niya itong si Mayor Aldong Paruhinog. At binigyan pa siya ni Mayor Aldong Paruhinog ng 600,000. Sa kada buwan ata, 600,000. Para saan yun? Yung pala, naghikayat na si Aldong Paruhinog na binibigyan si Joby Espinido para hindi hulihin ang kanyang mga
mga bata. Yun pala ang target. Ang problema, ang ginawa niya, talagang hindi. Sinabihan niya, Mayor, hindi talaga tayo magkakampi. Tapos doon niya na-discoveryhan, dalawa pala ang PNP sa Osamis City, sa Misamis Occidental. Ano yung dalawang PNP? Sabi niya, Philippine National Police at saka Police ni Paruhinog. Yun ang dalawang PNP. Yung mga pulis daw na kumakampi kay Paruhinog, yan yung kunong arbor ng arbor. Ay mga pulis na pulis talaga, yun ang kalaban. So, nangyari, nag-apply sila ng search warrant. At nilusob nila yung bahay ni Mayor Aldong Paruhinog. Nang paglusob, brown out ata. Nang pumasok daw sila, hindi ko alam kung totoo itong kwento ni ni Jobe Espinido. Napakinggan ko lang sinasabi niya sa kongreso kanina. Pagpasok niya sa loob ng bahay ni Aldong Paruhinog, madilim. Kaya dahil sa dilim, nagkaratratan, kaya to whom it may concern lang dahil sa dilim. Pagkatapos na makita na lahat, 16 po ang patay. Iisa lang ang buhay doon, si Nova Paruhinog lang. So ano nangyari? Kasunod doon, gusto niya sana hawakan si Nova Paruhinog para makakakuha pa siya ng mas malalim na impormasyon. Ang problema, hindi na siya pinayagan at kinasuhan na at nilipat ang kulungan niya dito sa Camp Krabi. Natandaan niyo ba yun na kinasuhan pa niya yung colonel doon sa Camp Krabi, sa custodial center ng PNP, na kinasuhan daw ni Nova Paruhinog na ni-rape daw siya ng colonel din yun. Hindi ko alam kung totoo yun o hindi. Pero ganun po nangyari. Pagkatapos doon, ng assignment niya sa Osamis, tinanggal na naman siya doon sa Osamis. Ito na naman. Ang kasunod doon ay nagpalabas na ng kalatas si Bato na isa pala si Jobe Espinido ang protektor ng droga na tumatanggap kay Kerwin Espinosa. Ganun pong nangyari sa kanya. So, ang saklap, alam mo sa panahon na yun, pag kayo po ay nilagay sa listahan ng narcolist, huwag mong isipin at huwag ka na magdasal na mabuhay ka pa sa loob ng isang buwan. Sigurado patay ka. Pero kay Jobe Espinosa, sabi ng Diyos lang ang kakampi niya. Kaya nabuhay siya. So, ang ginawa sa kanya, para madisgrasya siya, tinapon siya sa Bacolod. Pagdating sa Bacolod City, actually, may drama pa nga konti dyan. Pero Lieutenant Colonel lang ang rangko niya. Tapos sa Bacolod City, pang Colonel na rangko pag ay magiging hepe ka. Pinalagay siya ni Digong dyan na hepe ng Bacolod. Sireklamo yung mga ibang Colonel. Pang Colonel itong Bacolod City, hindi pang Lieutenant Colonel. Kaya nangyari, nalagay siya sa ibang pwesto. At habang sa Bacolod siya, may utos sa kanya na verbal. At pinapunta siya sa Iloilo City, nag-investigate siya. Nang nabalitaan na nandun siya sa Iloilo City, natataon naman na yung mayor na si Mayor Jed Mabilog ay nasa abroad. Nung nalaman na si Espinido ay nandun sa Iloilo, hindi na umuwi. Bahala na matanggal pagka-mayor. Ang kasunod nun, ang asawa niya lumipad na rin, pumunta, sinamahan na lang ang asawa niya na mayor. At hindi sila bumalik hanggang ngayon. Dahil lamang sa takot kay Espinido. Kasi iniisip nila na si Espinido ay pinadala doon ni Duterte para ipapatay siya. Tandaan ninyo, yung sinabi ni Duterte noon, yung mga drama na style ni Duterte, Iloilo is Shabolized City. Iloilo Province, the most Shabolized province. Saan ka mga nag-imbento pa ng salita? Wala naman Shabolized na salita, pero siyempre, yung mga taga Iloilo ay parang nahihiya. Kasi tinawag na mga drogista na bayan, na sinalungsod at saka lalawigan. Ganun po nangyari. Kaya lang, nakita mo doon, ang hindi naman alam ni Mayor Jed Mabilog ay nag-imbestiga lamang doon siya na mayroon siyang inimbestigahan
Sabi ni Joby Espinido. At sa kanyang investigasyon, sa intelligence investigation niya, ang problema niya doon, tinanong siya ng congressman, pumunta ka doon. Akala ko ba sa Bacolod ka inassign? Ang nagtanong sa kanya, si Congressman Caraps Paduano. Kabisado ni Caraps kasi taga Silay, Negros Occidental si Caraps. So tinanong siya tungkol doon sa pagpunta sa Iloilo. Nalaman ni Caraps na wala palang papel yung pagpunta ni Espinido sa Iloilo. Kumbaga tawag lang. Nung tumawag, nag-investigasyon at doon niya nalaman na ang droga sa Region 6 ay nanggaling sa Bacolod. Bumalik siya sa Bacolod. Ayon, 80 daw ang nahuli niya. Hindi niya pinatay, 80 ang nahuli niya. At ang lahat ng 80 na yun na nahuli niya ay ipinakasuhan niya. At yung iba, siyempre, inalok din niya sa korte, bilang abogado ako noon, pwede po yung mga nahuli sa droga na hingiin sa korte at sa kapiskalya na kung papayag, ay huwag na lang silang ikulong basta i-rehab sila ng 1 taon. Kaya ganun po ang mga nangyayari dyan. So, hindi naman nagtagal si Joby Espinido. Pagkatapos doon, nung sa Iloilo siya, talagang sa Bacolod siya, talagang doon na inanunsyo na isa sa narcolist si Joby Espinido. Pina-report siya sa krame. Pagdating niya sa krame, anong nangyari? Pagpasok niya, ayun, pinapunta pala siya doon sa lahat ng mga 300 plus na mga pulis na nakalista ng mga narcolist. Nakalagay pangalan niya, number 1 ata nakalagay pangalan niya. At siyang pinakauna na din-drug test at kinunan ng lie detector test. Nagtataka daw yun yung mga ibang mga pulis doon na nasa HBT, so high value target, at tinanong siya, bakit ka nasama dito? Akala ko kaaway ka namin. Tataka naman si Kuan. Ibig sabihin, kinatatakutan din siya ng kapwa niya pulis. Nevertheless, from then on, hanggang ngayon, buhay siya. Kung ano man ang ginawa niya, ay sa tingin ko may halong tulong yan sa Panginoon. Kaya ganun po kaklase si Joby Espinido. Kaya ang sabi niya, isa lang sabi niya, walang kriminal kung walang PNP. At ang pinakamalaking sindikato sa Pilipinas ay ang PNP. Yan ang sinasabi. At sinabi rin niya na kaya siya pinadala sa Osamis City para mapatay siya. Kasi ang iniisip nila ni Digong at ni Bato ay kaya-kaya siyang patayin doon ng mga paruhinog. Ang problema, maswerte. Hindi siya namatay. 16 pa sa mga tao ni paruhinog namatay. Pero sa ibang mga tao doon na hinuli, walang namatay. Ganun po kasi sa ang kanyang tukhang. Tok-tok, katok, hangyo, ibig sabihin plead, kausapin, sumuko, at magpaparehab. Ganun po ang kanyang kung lahat sana ng pulis ay ganun, sa tingin ko ay wala ng mga durugista ngayon sa kalsada. Maganda na sana ang inumpisa ni Duterte, tanggalin mo lang pagpatay-patay. Maganda na sana yan. Kaya lang bakit siya papatay? Mas lalo na ngayon ako naniniwala na ang katwiran niya sa pagpapatay ay para mapatay niya ang lahat ng kakompetensya niya. Bago pa inimbita si Joby Espinido ng Quad Committee, ay naimbita na rin si Jimmy Guban. Si Jimmy Guban na dating Customs Intelligence Service Officer, ay tinuro niya rin na sinabihan siya na papatayin pati pamilya niya kung babanggitin niya sa media ang pangalan ni Pulong, ni Michael Yang, na bilang mga drug lord. Yan sinabi niya. At ang nagsabi sa kanya niyan ay yung dating presidente ng National Press Club na si Paul Gutierrez. At ang nagpasabi sa kanya, nag-utos nun, ay si Benny Antiporda, na dating presidente rin ng National Press Club. Nakakamuhi yung ganitong mga klase mga tao.
Magpe-presidente pa kayo ng National Press Club, tapos kayo pa ang mga poser. Ito po si Benny Antiporda, nakilala po ito sa Dolomite. Siya po yung sumusi kay DENR Secretary Roy Simato na aprubahan ang kontrata ng paglagay ng Dolomite dyan sa Manila Bay, katabi ng US Embassy. At sa paglalagay niyan, mahigit 100 billion ang kinita nila dyan. Ganun lamang po. So, ibig sabihin, sinasabi talaga dinidiin ni Joby Espinido, pag maayos ang pulis, sigurado mawawala lahat ng korupsyon sa Pilipinas. Ganon ang kanyang sinasabi. Pero sa ngayon, dahil hindi maayos ang pulis, ang kanyang sinabi, walang kriminal kung walang PNP. Yan po sinasabi. So kung paano yan babaguhin ang PNP, ibig sabihin, napakalaki pa ng pagbabago ang maidudulot sa bansa natin kung maayos ang ating mga pulis. Sabi niya, kapag maayos ang pulis, kahit sa sinong politiko, hindi yan makipagkutsaba. Totoo ka naman. Kung hindi ka matakot sa politiko, tuloy-tuloy lang. Ibig sabihin, ang nagpapasira ng inang bayan natin ay walang iba kundi mga politiko. Diba? O gano'n na lang yan. So ngayon, pwede kong i-quote uli ang salita ngayong araw. Ang salita ngayong araw ay ganito. Ang pinakamalaking sindikato ay PNP. O, yan, ating salita. So, magbabati na lang ko sa inyo ay Risa Price. Yes, totoo po yan. PNP are one of the most corrupt in the Philippines. Maraming vlogger dyan na nag-follow sa mga corruption ng mga pulis. Has-has. Kaya natakot si Mabilog. Random channel. Ang source ni Kerwin ng drugs ay taga Cebu at kaibigan ni Digong. Sino kayong taga Cebu yan? Kung okay na sa iyo, babasahin ko. Si Yorme naman, mas bilib sana ako sa iyo, Tony Toto, kung mapigilan mo pagdimulis sa Pasay. Hindi ko na kayang mapigilan. Alam bakit? Nadimulis na ano pagpipigilan ko? Kaya sinutulungan ko na lang mga bata, Yorme, na makapagkaso laban kay Mayor Amy Calixto. Okay? Ganun lamang po. Ipagdasal nyo rin ako. Gagayahin ko po yung prinsipyo ni Joby Espinido para hindi tayo mamatay, para may paglaban ang kabutihan, at para manaig ang katotohanan laban sa kasinungalingan, tayo ay manalig sa Diyos. Okay? So, Crispin Rivera, Mayap Abak, Dr. Engineer Toto Bunyog Kausing, for Senator, mabuhay po kayo. Sebastian Sartin Gonzaga, wala nang kahirap-hirap ang ICC. Sig Sauer 0210, first move of the PNP leadership is to get rid of Karamat and his ilk, and we will believe that it is serious in its reform. Tama ka. Random channel, Espinido is a layman. He always put God in his work. Sebastian Sartin Gonzaga, magandang umaga po, sir. Senator Toto Kausing. Bernardina De Vera, we salute you, attorney, for giving us very honest at makatotohanang mga impormasyon. Salamat po. Sig Sauer 0210, it will take time to gain back the people's trust because of the damage to its reputation because of Bato and Karamat and his ilk. Sig Sauer 0210, walang kredibilidad si Karamat. Pogo protector yan. Sila ni Bato ang sumira ng pangalan ng PNP. They are the reasons why people had lost trust in our PNP. Alan Saos, palagi nababanggit ni Rafi Tulfo, yan si Karamat, bilib ata siya dyan. Si Erwin Tulfo, bilib siya. Siya pa nagrekomenda. Ano ba yun si Erwin Tulfo? Gusto mo i-expose ka pa? Marami akong alam sa'yo. Ay, nirekomenda pa niya kay Martin Romualdez, kay Speaker, na gagawing hepe ng Philippine National Police pagpatapos ni Romel Francisco Marbil. At kung magiging hepe daw siya, ang alok ay titistigo siya laban kay Duterte at saka kay Bato sa ICC. Klase map. Ikaw nga, nung hepe ka ng province ng Bulacan, sa Bulacan ang pinakamaraming namatay. 24 at 34, isang araw patay sa Bulacan. Nung ikaw ang
Ang provincial director doon sa panahon ng pagpatupad ng Tokhang. J.D. Ramos, correction po, engineer, hindi po si district. At third district pa pala siya. Okay. Thank you for the correction. So, isa pang nabalitaan ko dyan, si General Batawil na 3-term mayor na ngayon sa Lingayen ay tatakbo daw ng congressman. Naku, sino naman ang kakatalunin nito? Pero marami din akong alam kay General Batawil. Panay drawing din yan. Wala rin pinag-iba dyan kay General Karamat. Si General Karamat, noong 2022, pinatakbo niya kanyang misis. Nanalo pagka-mayor. Bumabaha ang pera. Bumabaha ang pera doon sa, hindi ko alam kung saan, Mapandan ata yung bayan niya. Bumabaha ang pera. So ngayon, na-stroke, namatay. Hindi natin alam kung karma yun o hindi. Pero siyempre, karma is real, sabi pa nga ng iba. At siya ngayon, tatakbo naman siya congressman. Ang kakalabanin niya si Baby Arenas. Ay, hindi. Anak ni Baby Arenas. Si Frederick Iloro. Good morning, Idol Toto. Kausing senador ng Masang Pilipino. Good health. God bless. At ingat po. Si Manuel Toribio. Good PM from Virginia. Evangeline Cardinal. Morning po, Senator Toto Kausing. Gino Campo. Kumusta na po ang kaso nila sa Megaland? Hindi pa tapos. Magkipaglaban pa kami. Magkipagtuusan pa kami. Okay, Chair Arnaiz, Reacts, Ferdinand San Juan, Ben, gandang umaga po, Dr. Engineer Kausing. Han Bimoride, hello po, Dr. Engineer Toto Kausing, kaya natin to. Ramelo Cardel, attorney, hindi malabo, malapit na pumasok ICC dito sa Pilipinas para arestuhin si Bato at Duterte. Ray Bunghanoy, attorney Kausing tayo. Randy Milian, good morning, attorney. Alan Saos, sana makapasok kayo ni Attorney Enzo sa government discrimination. We will insist. Kasi the only way na para makatulong tayo sa ating bayan ng genuine ay dapat makakakuha tayo ng kapangyarihan ng politika. So, kailangan na nakaupo sa senador ay hindi paulit-ulit. Paulit-ulit lang na walang mangyari. Kaya huwag nyo na iboto si Bong Revilla, huwag nyo na iboto sino pa ibang tatakbo, si Amy Marcos. Wala namang nagawa yan eh. Paano siya magagawa? Panay, bungbong lang yan. Siyempre, kapatid niya. Huwag nyo na iboto si Tolentino, si Tol Tolentino. Wala yan. Ano yan? Balimbing nga yan eh. Iniwan pa si Duterte na nagpapanalo sa kanya. Si Bato, huwag nyo nang iboto. Ay, wala kayong makukuha dyan. Panay drama lang yung mangyari. Pero mo, pinagkanulo pa si Joby Espinido. Tapos, sino pang iba na tatakbo dyan? Huwag nyo nang iboto yun. Mas maganda kung gusto nyo talaga na totoong pagbabago meron mangyari, ay iboto nyo lahat ng bago. Oh, ganun na ako kasimple. Si Danny Racuma, good day sir, Toto Kausing from New Jersey, USA. Russell Zita, gandang umaga, Idol Senator. Juliana Critchfield, greetings, katotohanan, ingat po lagi. Alan Saos, Chris Perez. So, yan po ang ating mga pinanawagan ngayon. So, Nympha Palmiere, RTC Natics. Go po. Tuloy na lang palabas na kung anong totoo following from Las Vegas. Thank you po. Romulo Nunan. Ula, Senior Torres, El Mejor. Roel Tamondong. Shout out from Hawaii. Oh, aloha sa Hawaii. Tapos magandang umaga o magandang gabi doon sa kaibigan ko kay Walden Berry at saka kay Bewley na misis niya. Brian Pabustan, totally agree po, kung gusto natin ng pagbabago, kailangan fresh faces na sa government. Janty, more power po tayo. Toto Kausing po. So, sino pa? Romulo Nunan, no? Brian Pabustan, Efren Antonio. Good evening. At sige, sabi ni Nympha Palmiere, RTC Natics, pinakamatapang na pulis si Espinido. Noon pa siya nakikilala sa tapang niya. Nagtataka ako, bakit buhay pa? Kudos, Colonel Espinido. Si Itod, Risa Price. Okay? Diyan lang muna tayo ha. At yung mga pahabol, Rodens TV Vlog. Okay. Magandang umaga. Magandang umaga. Bato de la Rosa at saka si Digong Duterte.